Exodus 34. At sinabi ng Panginoon kay Moises, humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas, na iyong sinira. At iyong ihanda sa kinaumagahan, at sumampa ka sa kinaumagahan sa bundok ng Sinai at humarap ka roon sa akin sa taluktok ng bundok. At sinumang tao ay huwag sasampang kasama mo, o makikita ang sinumang tao sa buong bundok, kahit ang mga kawan at ang mga bakahan ay huwag mangginain sa harap ng bundok na yaon. At siya'y humugis ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at bumangon si Moises na maaga sa kinaumagahan, at sumampa sa bundok ng Sinai, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya, at kinuha sa kanyang kamay ang 2 tapyas na bato. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap, at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginooy nagdaan sa harap niya, na itinanyag, ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kawan at katotohanan. Na gumagamit ng kawan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan, at ng pagsalangsang, at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak, at sa mga anak ng mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin. At nagmadali si Moises, at itinungo ang kanyang ulo sa lupa, at sumamba. At kanyang sinabi, kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, o Panginoon, ay ipahintulot nawa ng Panginoon, isinasamo ko sa iyo, na pasagitna namin, sapagkat isang bayang may matigas na ulo, at ay patawad mo ang aming kasamaan, at ang aming kasalanan, at ariin mo kaming iyong mana. At kanyang sinabi, narito, ako'y nakikipagtipan sa harap ng iyong buong bayan at gagawa ako ng mga kababalaghan, na kailan may hindi ginawa sa buong lupa, o sa alinmang bansa, at ang buong bayan sa gitna ng iyong kinaroroonan ay makakakita ng gawa ng Panginoon, sapagkat kakilakilabot na bagay ang aking gagawin sa pamamagitan mo. Tuparin mo ang mga iniutos ko sa iyo sa araw na ito, narito, aking pinalalayas sa harap mo ang Amoreo, at ang Kananeo, at ang Hethyo, at ang Pherezia, at ang Jebuso. Mag-ingat ka na huwag kang makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain na iyong pinaroroonan, baka maging isang silo sa gitna mo. Kundi inyong iwawasak ang kanilang mga dambana, at inyong pagpuputol-putulan ang kanilang mga haligi at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuan ng Diyos. Mag-ingat ka, baka ikaw ay makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain, at sila'y sumunod sa kanilang mga Diyos, at magsipaghain sa kanilang mga Diyos, at ikaw ay alukan ng isa at kumain ka ng kanilang hain. At iyong papag-asawahin ang iyong mga anak na lalaki at kanilang mga anak na babae, at ang kanilang mga anak na babae ay sumunod sa kanilang mga Diyos at pasunurin ang inyong mga anak na sumunod sa kanilang mga Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos na binubo. Ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay iyong ipangangilan. 7 araw na kakain ka ng tinapay na walang lebadura na gaya ng iniutos ko sa iyo, sa takdang panahon sa buwan ng Abib, sapagkat sa buwan ng Abib, ay umalis ka sa Ehipto. Yaong lahat na nagbubukas ng bahay bata ay akin, at gayon din ang lahat ng hayop na lalaki, ang panganay ng baka at ng tupa. At ang panganay ng isang asno ay iyong tatubusin ng isang kordero, at kung hindi mo tatubusin ay iyong ang babaliin ang kanyang leeg. Lahat ng panganay sa iyong mga anak ay iyong tatubusin. At walang lalapit sa harapan ko na walang dala. 6 na araw na gagawa ka, ngunit sa 7 araw ay magpapahinga ka, sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpapahinga ka. At iyong ipangangilan ang kapistahan ng mga sanglinggo, ang sa mga unang bunga ng pag-aani ng trigo, at ang kapistahan ng pag-aani sa katapusan ng taon.
Makaitlo nga sa isang taon na haharap ang lahat ng iyong mga lalaki sa Panginoong Diyos, na Diyos ng Israel. Sapagkat aking palalayasin ang mga bansa sa harap mo, at aking pololiperin ang iyong mga hangganan, at hindi pagnanasaan ng sinoman ang iyong lupain, pagka ikaw ay pumapanhik na humarap sa Panginoong iyong Diyos, na makaitlo sa isang taon. Huwag kang maghahandog ng dugo ng hain sa akin, na kasabay ng tinapay na may lebadura, o magtitira man ng hain sa kapistahan ng Pasko hanggang sa kinaumagahan. Ang pinakaunang bunga ng iyong lupa ay iyong dadalhin sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito, ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. At siya'y natira dong kasama ng Panginoon, na 40 araw at 40 gabi, hindi man lamang siya kumain ng tinapay, o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. At nangyari, nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas na bato ng patutos sa kamay niya. Noong bumaba sa bundok ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. At nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises, narito, ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag, at sila'y natakot na lumapit sa kanya. At tinawag sila ni Moises, at si Aaron at ang lahat ng puno sa Israel ay nagbalik sa kanya, at si Moises ay nagsalita sa kanila. At pagkatapos, ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumapit, at kanyang ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng utos ang lahat ng salita ng Panginoon na sinalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At pagkapagsalita sa kanila ni Moises ay naglagay siya ng isang lambong sa kanyang mukha. Datapwat pagka si Moises ay pumapasok sa harap ng Panginoon upang makipagsalitaan sa kanya, ay nag-aalis siya ng lambong hanggang siya'y makalabas, at siya'y lumabas at kanyang sinalita sa mga anak ni Israel ang iniutos sa kanya. At nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises, na ang balat ng mukha ni Moises ay nagliliwanag, at inilagay uli ni Moises ang lambong sa ibabaw ng kanyang mukha, hanggang sa siya'y makapasok na nakipagsalitaan sa Diyos.